Kumusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, Nicolas. Salamat at naalala mo kong kamustahin. Si Siling naman, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat ng mata mo sa umaga, wala kang iniisip kamustahin at himasin kundi yung tinali. Tila mahal mo ang tinali mo kaysa sa akin. Ano ka ba naman, Siling? Wala nang mas mahal pa sa akin sa buhay na ito kundi ang asawa. Siya nga ba? Ngunit kung makikita kong hinihimas mo ang iyong tinali, ibig ko na kung minsang mainggit at magselos. Ngunit Siling, alam mo naman kaya ko lamang hinalaga ang mabuti ang mga tinaling ito ay para sa atin din. Sila ang magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya gaya ng karaniwang nangyayari? Huwag mo sanang ungkatin ang nakaraan. Oo, ako nga'y napagtalo ng mga nakaraang araw sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon ay marami na akong natutuhan, mga bagong sistema. At noong nakaraang linggo, noong matalo ang iyong palisain, hindi mo pa ba alam ang mga bagong sistema? Iyon ay disgrasya lamang, Siling. Makinig ka. Alam mo, kagabi ay nanaginip ako. Napanaginipan kong ako'y hinhabol ng isang kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Siling. Ano ko puti? Ang pilak ay puti. Sa makatwid, ang ibig sabihin ay pilak. At ako'y hinahabol. Hinahabol ako ng pilak. Ng kwarta. Ngunit ngayon ay wala ng kwartang pilak. Mayroon pa, nakabaon lang. Kaya walang duda, Siling. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso ngayon ay walang salang magkakwarta tayo. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip niyan? Noong isang buwan, nanaginip ka ng ahas na numero 8. Ang pintakasin noon ay nataon sa 8 ng Pebrero at sabi mo'y kwarta na ngunit natalo ka ng 6 na piso. Oo nga, ngunit ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang kaliskis at ang tainga ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Siling. Ipinapangako ko sa iyo, walang sala, tayo ay mananalo. Kulas, natatandaan mo bang ganyan-ganyan din ang sabi mo sa akin noong isang linggo tungkol sa manok mong talisain? At ano ang nangyari? Nagaulam tayo ng pakong na manok. Sinabi ko ng iyon ay disgrasya. Sige na, Siling, ito na lamang. Pag natalo pa ang manok na ito, hindi na ako magsasabong. Totoo? Totoo, sige na. Madali ka at nagsisultada na. Sige na, may katrato ako sa susunod na sultada. Pag hindi ako dumating ay kahiya-hiya. Oh, bueno, sa bagay, ay nagtago lamang ako ng pera. Oh, heto, huwag mo sana akong sisihin kung maubos ang kaunting pinagbilhan ng ating palay. Huwag kang mag-alala, Siling. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. O bueno, dyan ka muna. Kamusta ka, Kulas? Kumusta? Sining, dinispensahin mo ako. Ako lang ay nagmamadali. Nandiyan si Siling. Heto, si Siling. Bueno, dyan ka na. Siling, ano ba ang nangyari sa iyong asawa? Di na pupunta sa sunog. Hi, Shining. Masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Siling, talaga ba? Sandali lang ha, Shining. Teban? 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 Ano po yun, Aling Siling? Oh, heto, Teban. 5 piso. Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Padali, ipusta mo ito. Madali ka at baka mahuli. Ipusta ang 5 piso? Ano ba ito, Siling? Ikaw man ba'y naging sabungera na rin? Si Shining naman. Hindi ako sabungera. Ngunit sa tuwing nagsasabong si Kulas ay pumupusta rin ako. Hindi ka sabungera. Ngunit pumupusta ka lamang sa sabong. Hoy, Siling, ano ba ang pinagsasabi mo? Oh, bueno, Shining. Maupo ka at ipapaliwanag ko sa iyo. Ngunit huwag mo namang ipaalam kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shining, ako'y pumupusta sa sabong upang huwag kaming matalo. Pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo? Siling, pinaglalaro mo sa ako. Hindi. Alam mo'y marami kaming nawawalang kwarta sa kansabong ni Kulas. Nag-aalala akong darating ang araw na magdidindin na lamang kami ng asin. Pinilit kong siya'y pigilin, ngunit madalas kami magkagalit. Upang huwag kaming magkagalit at huwag maubos ang aming kwarta, ay umiisip ako ng paraan. May isang buwan na ngayon na tuwing pupusa si Kulas, ay sa manok, pumupunta si Teban sa sabungan upang pumusa sa manok na kalaban. Saan ang dahilan? Wes, kung matalo ang manok ni Kulas, ay nanalo ako. At kung ako na may matalo, ay nanalo si Kulas. Kaya ano man ang mangyari ay hindi nababawasan ang aming kwarta. Siya nga. Siya nga pala naman.
Ayan, nagsususalda na marahil. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang iyan. Ikaw kasi, sukat ka bang pumili ng bahay sa kapagpansabingan? Ano bang ako ang pumili sa bahay na ito? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng simbahan, ngunit ang gusto ni Kulas ay sa tabi ng sabungan. Siya nga pala sige. Naparito ako upang ibalita sa iyo na dumating na ang rasyon ng sabon. Tindahan ni Aling Hikay, baka tayo maubusan. Hindi. Siyempre, pagtitinda tayo ni Aling Hikay, sayang lamang ang pagkukumari namin. O heto na nga si Tepan, tumatakbo. Nanalo tayo, Aling Siling. Nanalo tayo. Mabuti, Tepan. Oh, magpunta ka na sa kusina, baka dumating na si Kulas. Ay mahalaga ang ating ginagawa. Oh, bueno. Lumang ka na tayo, sige. Ano ba, Kulas? Tila hindi ka inabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo ngang banggitin yan. Talagang ako'y malas. Siling iyo disgrasya lamang. Ang aking manok ay nanalo hanggang sa huling sandali. Talagang wala akong swerte. Iyan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang pinanghahawakan kundi swerte. Talagang visit ang sabong. Isinusumba ko na ang sabong. Niayaw ko na makita ang anino ng sabungang iyan. Luway magkatotoo na sana iyan, Kulas. Oo, Siling. Ipinapangako ko sa iyo, hindi na ako magsasabong kailanman. Bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Kumaring Hikay upang bumili ng sapon. Hoy Kulas, kamusta ka? Ay, Castor, at lagi na lamang akong natatalo. Talagang ako'y malas. Akalain mo bang kanina'y natalo pa ako? Tingnan mo lang, Castor. Noong sagupaan ang mga manok ay lumundag agad ang manok ko at pinalo ng pailalim ang kalaban. Nagwelta pareho at nagirian na parang boksingero. Biglang sabay na lumundag at nagsugapaan sa hangin. Palo dyan, palo dini ang ginawa ng aking manok. Madalas tamaan ang kalaban, ngunit namortalan. Sige ang batalya nila sa hangin at tumaas ang balahib. Unang lumagpak ang kalaban, pati haya. Lundag ang aking manok. Walang sugat at kapayo. Ngunit alam mo kung saan lumagpak? Oh, saan? Sa taring ng kalaban. Talagang ayaw ko na ng sabon. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Ano bang walang marami? Halos tutong nala ang natitira sa aming natitipon. Ngunit, hindi naman katwiran ang huwag ka nang magsabong. Ano bang hindi tama? Sapagkat, pag hindi ka na nagsabong, ay talagang patuluyan ng perdida ang kwartang natalo sa iyo. Samantalang kung ikaw ay magsasabong pa, maaaring makabawi. Hindi, Castor. Lalo lang akong mababaon. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang at masama ang aking swerte. Ano bang swerteng-swerte? Iyan ay hindi totoo. Tingnan mo ako, Kulas. Ako'y hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang magtigil ka, Castor? Kung hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabitin kung uwi. Eto si Kulas. Nabastos ka na nga pala sa wego. Oo, natatalo nga ang aking manok. Ngunit, nananalo ako sa pustahan. Ngunit paano iyan? Taong ito, pumupusta ako, hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh, kung magkataong ang manok mo ang manalo, Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ng paraan. huy, Castor. Paano nga lang huwag mo akong biruin? Masama ang ulo ko ngayon. Ano bang biro ang sinasabi mo? Ito'y totoo. At kung di lamang kita kaibigan, ay hindi ko sasabihin sa iyo. Ngunit, Castor, paano mangyayari iyan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo, sige na. O bueno, kunin mo ang isa sa iyong mga tinali at ipapaliwanag ko sa iyo. Kahit ba alin sa aking tinali? Oo, kahit alin. Sige, kunin mo. Oh, eto, Castor. Ngayon, kumuha ng isang karayo. Karayo? Oo, karayo. Iyong ipinanahi. Ah, oh, eto ang karayo.
huminto at magmasid ka. Ang lahat ng manok ay may litid na sa paa na kapag iyong dinuro ay hihina ang paa. Tingnan mo. Hayan, tingnan mo. Matuwid pang lumakad ang tinaling iyan. Walang sinumang makakahalata sa ating ginawa. Ngunit mahina na ang paang ating dinuro at ang manok na iyan ay hindi makapapalo. Sa makatwid ay hindi na nga maaring manalo ang manok na iyan. Siguradong matatalo. Natural. Ngayon, ang dapat na lamang gawin ay magpunta sa sabungan. Ilaban ang manok na iyan at pumunta ng palihim sa kalaban. Siya nga pala, magaling na paraan. Nakita mo na? Ang hirap sa iyo ay hindi mo ginagamit ang ulo mo. Ngunit, Kastor, hindi ba iya'y pandaraya? Oo, pandaraya. Ngunit po Diyos, sino bang tao ang nagkakwarta sa sugal na hindi gumagamit ng daya? At bukod dyan, ay marami ang kwartang natatalo sa iyo. Ito'y gagawin mo lamang upang makabawi. Ano ang sama niyan? Siya nga, Kastor. Kung sa bagay, malaki na ang natatalo sa akin. At akala mo ay, sa mga pagkatalo mong iyan ay hindi ka na dinaya. Kung sa bagay, Kita mo na? Hindi ka mandaraya, Kulas. Gaganti ka lamang. siya nga, may katwiran ka. O, ano pa ang inaantay mo? Tayo na. Kastor, hintayin lamang natin si Celine, ang aking asawa. Bakit? Ano pa ang kailangan? Alam mo, ang aking asawa ang may hawak ng supot sa bahay na ito. Nako, itong si Kulas. Talunan na sa sabungan, ay dihado pa sa bahay. Bueno, hintayin mo siya. Ngunit, laki-lakihan mo ang iyong hihingin, ha? At nang makatipak tayo ng malaki-laki. Oo, Kastor. O, ano na naman? Malapit na sigurong dumating si Celine. Alam mo'y ayaw kong makita ka ni Tito. Huwag ka sanang magagalit kung maaari lang ay umalis ka na. Oo, aalis na ako. Mabuti nga at nang makahanap na ako ng karito ng manok mo. Sumunod ka agad, ha? Pagdating mo roon, malalaban agad iyan. Bueno, dyan ka na. Laki-lakihan mo lang ang tipak, ha? Ano ba yan, Kulas? At akala ko ba'y isinupa mo na ang sabungan? Celine, ngayon na lamang. Walang salang tayo ay makapabawi. Naku, itong si Kulas, parang presyo ng asukal. Oras-oras ay nagbabago. Celine, talagang ngayon na lamang. Pag natalo pa ako, ay patayin mo na ang lahat ng aking sinaling. Ipinapangako ko sa iyo. Ngunit baka pangako na naman ang natapako. Hindi, Celine. Hayan si Shuning. Siya ang ating testigo. Siya nga naman, Celine. Bigyan mo na ako ng testigo. Oh, bueno. Ngunit tandaan mo, ito na lamang, ha? Oo, Celine. Itaga mo sa bato. Magkano ba ang kailangan mo? 20 piso lamang. 20 piso? Sus, Mariosep. Oo, Celine. 20 piso upang tayo ay makabawi. Sige na, Celine. Kapag ito naman ang kahuli-hulihan. Oh, bueno. Heto. Ay, salamat sa iyo, Celine. Ito'y kwarta na. Hindi ka magsisisi. O Beno, dyan ka muna, honey. Teban! Teban! Teban, madali ka. Opo, Aling Celine. Oh, heto ang pera. Sabungan na naman ang iyong amo. Madali ka, Teban. Gusto mo yan sa manok ng kalaban. 20 piso? Ito ah. Oo, 20 piso. Sige na, madali ka. Ito ba'y itutulo ko? Oo, todo. Opo, naku, malaking halaga ito. Ikaw naman, Celine. Bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale. Total, wala naman kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang ang kwarta ang aking ipinagdaramdam. Ano pa? Ang iba pang masasamang bunga ng bisyo, Shuning. Alam mo namang ang bisyo ay nagbubunot. Karaniwang
kasama ng bisyo ay ang pandaraya, pagnanakaw, at kung ano-ano pa. Ngunit, nangako naman si Kulas na ito na ang huli. Oo nga, ngunit isulat mo sa tubig ang pangako niyan. Ang hirap sa'yo, Siling. Hindi mo tigasan ang loob mo. Tingnan mo ako. Noong ang aking asawa ay hindi makaako. Nakakatkat sa monte, pinuntuhan ko siya isang araw sa kanilang club. At sa harap ng lahat, minura ko siya mula ulo hanggang talampakan. Di nooy, hindi na siya nagtuwa sa club. Ngunit natatandaan mo ba na ikaw na may hindi nakalabas ng bahay ng may 5 araw? Hindi ba dahil sa nangking ang buong mukha mo? Oo nga, ngunit iyon ay sandali lamang. Pagkaraan ngayon ay mistake. Then, tsokolate na naman kami. Hindi ko yata magagawa yun. Magaan pa sa akin ang magtiis na lamang. Ayan, tinatapos na ang saltada. Sino kaya ang nanalo? Malalaman natin pagdating ni Teban. Siya ay umuwi agad upang huwag silang mag-abot ni Kulas. Sili, mag-iingat ka naman sa pagtitiwala ng pera kay Teban. Huwag mong aalahanin si Teban. Siya ay mapagkakatiwalaan. Siya nga, ngunit, tandaan mo ang kwarta ay mainit kapag nasa palad ng tao. Huwag kang mag-alala. Aling Siling, natalo po tayo. Ah, natalo? Oh, hindi bale. Tugal nanalo naman si Kulas. Bueno, Teban, pagkita ka na sa kusina at baka dumating ang iyong amo. Talagang magaan ang paraan mo niyan, Sili. Siya nga, Oo, Sili, bakit ka nalulungkot? dahil sa nanalo si Kulas. O yan na ngayon. Kaya nanalo si Kulas, kaya manalo ka. Hindi naman mababawasan ng iyong kwarta. At ikaw pa rin lamang ang nahawak ng sukos. Oo nga, ngunit ang alaala ko ay ngayong manalo si Kulas, lalo siyang maninigit sa sabungan. Ay, Siling. Talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ha? Ano ka mo? Talagang visit ang sabong. Isinusumpa ko na. Ngunit, Kulas, hindi ba't manalo ka? Hindi. Natalo na naman ako. At natudas ang 20 piso. Kulas, huwag mo sana akong umulin. Alam kong nanalo ka. Sino ba ang may sabi sa iyo ako'y nanalo? Bakit ba ako nakinig sa visit na si Castor? Kulas, hindi mo ako makukuha sa drama. Isauli mo rito ang 20 piso. Diyos na maawain. Saan ako kumuha? Teka, baka kaya ikaw, Kulas, ay mayroon ng Kulas sisi at ipinato ka ang 20 piso? Siling, ano ba ang kaululan ito? Isinusumpa kong natalo ang 20 piso. Sino baga ang nagkwento sa iyo na ako'y nanalo? Si Teban, nanggaling siya sa sabungan. Teka, Siling, baka si Teban ang bumukit sa kwarta. Siya nga pala. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang masyadong magtitiwala. Teban? Teban? Ano po iyon? Teban, hindi ko akalain ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Ako? Bakit po? At bakit pala? Isauli mo rito ang pera. Alin pong pera? Ang 20 pisong dala mo sa sabungan kanina. Aba, natalo po eh. Sinungaling. Ano bang natalo? Kung natalo ka, nanalo sana si Kulas. Ngunit natalo si Kulas. Sa makatuwid, nanalo ka. Ha? Ano po? Kung ako'y natalo ay... Hay kayo, tila gumugulo ang salitaan. Teban, ikaw ba'y pumusta sa sabong kanina? Opo, Saan ka nagnakaw ng kwarta? kay Aling Siling po. Ha? Nagnakaw ka kay Aling Siling? Hindi po, pinagpusta po ako ni Aling Siling. Ganoon. Hoy, Siling, pinipigilan mo ako sa pagsabong, ha? Ikaw pala'y sabongirang pailalim. Hindi, Kulas. Pumupusta lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. At ako pala'y kinakalaban mo pa, ha? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusa sa manok sa kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo, ay hindi tayo mawawalan. Sumakatwid, kahit pala manalo
manalo ang aking manok ay baliwala rin. Siya nga, at kahit naman matalo ay bali mayroon din. Eh, sayang lamang ang kahihimas at kabubuga ko ng usok sa manok. Ako pala ay parang ulo na. Teka muna. Ang liwanagin muna natin ay ang 20 piso, Evan. Saan mo dinala ang pera? Siling, ako man ay natalo sa pinupustahan sapagkat sa manok na kalaban nila pumupusta. Naku, at lalong naglakaw. Kumusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo, alam mo'y pinilayan ko ang aking tinali upang siguradong matalo at kumusta ako sa manok ng kalaban. Ngunit kabibitiw pa lamang ay tumakbo na ang jesking manok ng kalaban at nanalo ang aking manok. Gusto mong manyope. Ikaw ngayon ay may tityope. Aba, at nagtawa pa. Siya nga, bakit ka nagtatawa, Siling? Sapagkat ako'y tuwang-tuwa, Siling. Dito ka maghahapunan mamayang gabi at aanyayahan mo sila kung maring kikay at ay iba pang kaibigan. Ako'y maghahanda. Ha? Maghahanda? Oo. Teban, ihanda mong mapalayok ha at hiramin mo ang kaserola ni Ate Nena. Opo. Ngunit paano tayo maghahanda? Ngayon lang natalunan tayo ng mahigit 40 piso. Hindi bale. Ibig kong ipagdiwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanumpa at bukod yan, hindi na tayo kailangang bumili pa ng ulam. Bakit? Mayroon pang 6 na tinalin sa kulungan. Aadabuhin ko ang 3 at ang 3 ay sasabawan. Sa pula, sa puti ni Francisco Soc Rodrigo.